Nagising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi na may mabigat na puso iniisip ang mga bayarin bukas? Naramdaman mo na ba ang mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib kapag binuksan mo ang iyong wallet at napagtantong wala ka ng pera bago matapos ang buwan? Kailangang pumili sa pagitan ng pagbili ng gamot para sa iyong pamilya o pagbabayad ng isang mahalagang bayarin. Kung pinagdadaanan mo ito ngayon o naranasan mo na, alamin na hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao ng pananampalataya ang nahaharap sa parehong tahimik na paghihirap araw-araw. At ang tanong na martilyo sa kanilang mga puso ay palaging pareho. Diyos, bakit ako? Siguro nasubukan mo na ang lahat. Nagtrabaho ka ng mas mahabang oras, nakasave kung saan mo magagawa, gumawa ng higit pang mga plano. Ngunit sa kaibuturan, alam mo na ang iyong pananalapi ay nangangailangan ng interbensyon at karunungan ng Diyos. Nararamdaman mo na may mas gusto pa niyang ituro sa iyo tungkol sa pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng larangan ng buhay. Ang totoo, maraming mga Kristiyano ang gumugugol ng maraming taon sa pananalangin tungkol sa pera, nang hindi tunay na nauunawaan ang puso ng Diyos para sa paglalaan. Sila ay nagtatanong ng may pananabik, ngunit hindi natutong magtiwala. Palagi silang nag-aalala, ngunit bihirang maranasan ang kapayapaang dulot ng pagkaalam na mayroon silang makalangit na Ama na lubos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng kanilang mga pangangailangan. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga prinsipyo ng Biblia tungkol sa panalangin at pananalapi na nagpabago sa buhay ng mga taong nagsagawa ng mga turong ito. Hindi dahil may magic formula, ngunit dahil kapag naunawaan mo ang puso ng Diyos at natutong magtiwala sa Kanya, ganap na nagbabago ang iyong pananaw sa probisyon. Manatiling nakatutok dahil ang iyong matututunan ay maaaring ang eksaktong pagbabago sa pananaw na hinahanap mo upang maiayon ang iyong buhay pinansyal sa kapayapaan at karunungan ng Diyos. Ang modernong simbahan kung minsan ay nakakalimutan ang isang pangunahing katotohanan na malinaw na itinuro ni Jesus. Ang Diyos ay lubos na nagmamalasakit sa bawat bahagi ng ating buhay, kabilang ang ating mga material na pangangailangan. Hindi dahil gusto niyang maging materialistiko tayo, kundi dahil alam niya na ang pag-aalala sa pananalapi ay maaaring nakawin ang ating kapayapaan at pigilan tayo sa pamumuhay sa kalayaang inilaan niya para sa atin. Nang magturo si Jesus tungkol sa panalangin ng Panginoon, hindi niya pinaghiwalay ang espiritual at praktikal. Sa Mateo 6:11, tinuruan niya tayong manalangin, "Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw." Ito ay hindi lamang isang panalangin para sa pagkain. Ito ay isang pagkilala na umaasa tayo sa Diyos para sa lahat ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, kabilang ang mga pinansyal. Ngunit narito ang isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming tao. May pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagdarasal ng may pananabik at pagdarasal ng may kumpiyansa. Kapag nagdarasal ka ng may pananabik, nakatutok ka sa problema. Kapag nagdarasal ka ng may kumpiyansa, nakatuon ka sa tapat na katangian ng Diyos. Ang panalangin tungkol sa pananalapi ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa Diyos na bigyan ka ng isang bagay na ayaw niyang ibigay. Ito ay tungkol sa paghahanay ng iyong puso sa pagtitiwala sa Kanya. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila mahirap, ito ay tungkol sa pagkatutong magpahinga sa katiyakan na alam niya ang iyong mga pangangailangan at nalulugod sa pag-aalaga sa Kanyang mga anak. Alam mo ba na higit na nagsasalita si Jesus tungkol sa pera at ari-arian kaysa sa halos anumang iba pang paksa? Ipinapakita nito kung gaano niya kahalaga ang ating kaugnayan sa pananalapi. Ngunit palagi siyang nagtuturo tungkol sa pera sa konteksto ng pagtitiwala sa Diyos, pagkabukas palad, at paghahanap ng kaharian muna. Kung ang katotohanan ito ay umaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento. Gusto kong matutong magtiwala sa Diyos sa aking pananalapi. Ang iyong pahayag ay nagpapahayag ng isang taos-pusong puso na naghahangad ng pagkakaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang ipapakita ko sa iyo ngayon tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pagtatanong ng may pananabik at paghingi ng may pananampalataya ay ganap na magbabago sa paraan ng iyong pananalangin
At maaring ito mismo ang kulang sa iyong mga panalangin. Kapag nananalangin ka tungkol sa iyong pananalapi ng may pagkabalisa, hindi mo namamalayan na naghahatid ka ng kawalan ng tiwala sa kabutihan ng Diyos. Kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, ipinapahayag mo ang pagtitiwala sa kanyang pagkatao. Bago mo pa man makita ang mga sagot, ito ay isang malalim na katotohanan na paulit-ulit na ipinakita ni Jesus. Ang panalangin ng pananampalataya ay hindi isang desperadong pagsusumamo. Ito ay isang tiwala na pakikipag-usap sa isang mapagmahal na Ama na alam na ang iyong mga pangangailangan. Kapag naunawaan mo ito, ang iyong buong diskarte sa panalangin ay nagbabago. Sinasabi sa Filipos 4:19, "Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Hindi sinabi ni Paul na maaaring magbigay o marahil ay magsusuplay. Buong kumpiyansa niyang sinabi na ang Diyos ang magsulay. Ito ay isang pangako batay sa tapat na katangian ng Diyos, kaya sa halip na manalangin, "Diyos, tulungan mo ako dahil desperado na ako," maaari kang manalangin, "Ama, nagtitiwala ako na alam mo ang aking mga pangangailangan at tutulungan mo ako sa anumang paraan na pinakamainam." Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang isa ay nagpapahayag ng desperasyon, ang isa naman ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ang Mateo 7:20 ay nagpapaalala sa atin, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon-tipon sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama sa langit." Itinuturo sa atin ni Jesus na ang Diyos ay nagmamalasakit kahit sa mga ibon. Gaano pa kaya sa atin ang kanyang mga minamahal na anak? Ang tiwala na panalangin ay gumagana dahil hindi mo sinusubukang pilitin ng Diyos na gawin ang isang bagay. Ipinapahayag mo lang ang iyong pagtitiwala sa Kanya at ang iyong pagtitiwala sa Kanyang karunungan kahit na hindi mo lubos na nauunawaan ang Kanyang mga paraan. Ngunit mayroong isang bagay na mas nakapagpabago kaysa sa pagdarasal ng may kumpiyansa. May isang uri ng pananampalataya na ipinakita ni Jesus. At kapag natutunan mong ilapat ang pananampalatayang iyon sa iyong buhay panalangin, ang mga resulta ay tumatagal at nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Itinuro ni Jesus ang isang pananampalataya na hindi batay sa nakikita at pagkatapos ay paniniwala. Sa Hebreo 11:1, mababasa natin na, "Ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita." Ang pananampalatayang ito ay hindi nangangailangan ng panlabas na katibayan upang magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Ngunit narito ang isang mahalagang aspeto ng pananampalatayang ito. Hindi ito nababalisa o naiinip. Ito ay nakasalalay sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol at ang kanyang oras ay perpekto. Kapag nananalangin ka ng may ganitong pananampalataya, hindi mo palaging tinitingnan kung sumagot ang Diyos. Nagtiwala ka lang at patuloy na namumuhay ng matalino. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng praktikal na mga aksyon. Pinamamahalaan nitong mabuti kung ano ang mayroon nito. Ito ay mapagbigay kahit sa mahihirap na panahon. Masigasig itong gumagawa habang nagtitiwala sa paglalaan ng Diyos. Hindi nito sinusubukang pilitin ang mga sitwasyon, ngunit nananatiling bukas sa mga pagkakataong ipinadala ng Diyos. Ang balo na nagbigay sa kanya ng 2 maliliit na barya ay nagpakita ng pananampalatayang ito. Wala siyang marami, ngunit buong pagtitiwala siyang nagbigay sa kanya na pangangalagaan siya ng Diyos. Pinuri ni Jesus ang pananampalatayang ito dahil ito ay nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, hindi sa mga kalagayan. Ang senturyon na humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin ay nagpakita ng pananampalataya nang sabihin niya, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan, ngunit sabihin mo lamang ang salita at ang aking alipin ay gagaling." Lubos siyang nagtiwala sa awtoridad at kabutihan ni Jesus. Ang tunay na pananampalataya sa panalangin tungkol sa pananalapi ay nangangahulugan na hinanap mo ang Diyos ng isang beses ng buong katapatan at pagkatapos ay mamuhay bilang isang taong nagtitiwala na siya ang nag-aalaga sa sitwasyon.
Hindi mo sabik na inuulit ang parehong panalangin araw-araw dahil ito ay magpapakita ng kawalan ng tiwala sa unang panalangin. Kung nauunawaan mo ang kapangyarihan ng tiwala na pananampalataya, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa pangangalaga ng Diyos sa akin. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa pagiging ama ng Diyos. Bago matuto ng biblikal na paraan upang manalangin tungkol sa pananalapi, kailangan mong maunawaan na kung minsan ay may mga saloobin sa ating mga puso na maaring humadlang sa atin na maranasan ang kapayapaan at probisyon na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Ang mga ito ay hindi supernatural na mga sumpa, ngunit mga pattern ng pag-iisip na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Biblia. Maraming taimtim na Kristiyano ang nagdadala ng pagkakasala tungkol sa pera ng hindi namamalayan. Hindi nila sinasadya na naniniwala na mali ang pagnanais na magkaroon ng katatagan sa pananalapi, o mas gusto ng Diyos na mabuhay sila sa patuloy na paghihirap. Ngunit hindi ito sumasalamin sa puso ng Diyos na ipinahayag sa kasulatan. Nilinaw ito ng 3 Juan 2. Mga minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay umunlad ka at nasa kalusugan gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ninanais ng Diyos ang ating pangkalahatang kagalingan, espiritual, emosyonal, pisikal at pinansyal. Walang masama sa pagnanais ng matatag at maunlad na buhay pinansyal. Ang unang hakbang sa pag-align ng iyong puso sa Diyos ay ang pagkilala sa anumang maling saloobin na maaaring mayroon ka tungkol sa pera. Marahil ay nagsalita ka ng mga negatibong salita tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi na nagpapakita ng higit na takot kaysa sa pananampalataya. Ang mga pariralang tulad ng "I'll never make it," "It'll always be like this," "God doesn't care about that," lumilikha ng mga hadlang sa ating mga puso. Ang ikalawang hakbang ay humingi ng kapatawaran sa anumang paraan na maaaring hindi mo pinarangalan ng Diyos sa iyong pananalapi. Maaaring kabilang dito ang hindi katapatan sa ikapo, mga desisyong batay sa kasakiman, o kawalan ng pagkabukas palad ng hinipo ng Diyos ang iyong puso na magbigay. Ang ikatlong hakbang ay i-renew ang iyong isip sa mga katotohanan sa Biblia tungkol sa karakter ng Diyos. Pagnilayan ang mga talatang naghahayag ng kanyang pag-ibig, kanyang pangangalaga, kanyang katapatan, hayaang baguhin ng mga katotohanang ito ang iyong mga iniisip tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang iyong mga pangangailangan. Ang katotohanang ito ay nakaantig sa mga puso sa buong mundo. Kung ito ay nakikipag-usap sa iyo, mangyaring i-like ang post na ito ngayon. Ito ay magbibigay daan sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asang ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kumonekta sa komunidad ng pananampalatayang ito na naglalayong ipamuhay ang mga prinsipyo ng Biblia sa praktikal na paraan. Ngunit ang ibabahagi ko ngayon ay maaantig ng husto ang iyong puso dahil maririnig mo ang totoong kwento ng isang taong natutong magtiwala sa Diyos sa paraang nagbago, hindi lamang sa kanyang pananalapi, kundi sa kanyang buong pananaw sa katapatan ng Diyos. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Carmen, isang guro sa pampublikong paaralan sa Davao, na nag-iisang sumuporta sa kanyang matandang ina at 2 teenager na anak. Ang kanyang sweldo ay halos hindi sumasakop sa mga pangunahing pangangailangan, at nang ang kanyang ina ay nangangailangan ng mamahaling operasyon, natagpuan ni Carmen ang kanyang sarili sa isang tila imposibleng sitwasyon. Sa loob ng maraming buwan nanalangin si Carmen para sa isang himala sa pananalapi. Ang kanyang mga panalangin ay palaging puno ng pagkabalisa. "Diyos, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin." Taos-puso siyang nanalangin, ngunit may panggigipit din na higit na nagsasalita ng desperasyon kaysa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi pagkatapos ng isa pang mahirap na araw sa paaralan, nakasalubong ni Carmen ang isang kaibigan mula sa simbahan na napansin ang kanyang panghihina ng loob. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ng kanyang kaibigan ang isang simple ngunit malalim. "Carmen,
Tumigil ka na ba upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa iyo kahit nasa gitna ng paghihirap na ito? Nang gabing iyon, sa halip na sabihin ang kanyang karaniwang panalangin na puno ng pagkabalisa, nagpasya si Carmen na subukan ng ibang bagay. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglista ng lahat ng biyayang mayroon na siya. Kalusugan, trabaho, magagandang anak, isang ina na nabubuhay pa. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, nadama niya ang kapayapaan sa halip na kawalan ng pag-asa. Nagpatuloy si Carmen sa pagdarasal, ngunit ngayon ay may ibang saloobin. Sa halip na desperadong magmakaawa, nakipag-usap siya sa Diyos na parang anak na nagtitiwala sa kanyang ama. Ama, alam kong mahal mo ako at alam mo ang aming mga pangangailangan. Nagtitiwala akong tutulungan mo kami sa pinakamabuting paraan. Sa mga sumunod na linggo, 3 bagay ang nangyari na hindi kailanman maplano ni Carmen. Una, ang paaralan kung saan siya nagtrabaho ay nag-aalok ng dagdag na pagtuturo para sa karagdagang bayad. Pangalawa, isang dating estudyante na naging nurse ang nag-alok na alagaan ng ina ni Carmen nang walang bayad sa panahon ng kanyang paggaling. Ikatlo, nag-organisa ang simbahan ng isang relief campaign na sumasaklaw sa karamihan ng mga gastos sa medical. Sinabi sa akin ni Carmen na ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang mga kalagayan, ngunit sa kapayapaang natagpuan niya. Natutunan niya na hindi lamang ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan, kundi inaalagaan din tayo sa mga paraang hindi natin maisip. Natuklasan niya na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng seguridad na hindi mabibili ng pera. Ngayon, makalipas ang 2 taon, hindi lamang nalampasan ni Carmen ang krisis na iyon, kundi naging mapagkukunan ng pampatibay loob sa iba na dumaranas ng kahirapan. Naunawaan niya na ang pinakadakilang himala ay hindi pinansyal na probisyon, kundi ang kapayapaang natagpuan niya sa pamamagitan ng tunay na pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos bilang Ama. Ang bawat panalangin na umaantig sa puso ng Diyos at nagbubunga ng tunay na pagbabago ay naglalaman ng mga partikular na elemento na itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga salita. Kapag naunawaan at inilapat mo ang mga elementong ito, ang iyong panalangin ay titigil sa pagkabalisa at nagiging isang tunay na pagpapahayag ng pananampalataya. Ang unang elemento ay tunay na pasasalamat. Bago pa man iharap ang iyong mga pangangailangan, kinikilala mo at pinasasalamatan mo ang mga biyayang natanggap mo na. Ipinakita ito ni Jesus nang pinakain niya ang karamihan. Nagpasalamat siya sa mga tinapay at isda bago ito pinarami. Inihahanda ng pasasalamat ang ating mga puso na tumanggap ng higit pang mga pagpapala. Ang pangalawang elemento ay ang pagtitiwala sa katangian ng Diyos. Hindi ka nagdarasal batay lamang sa iyong mga pangangailangan, ngunit sa kaalaman kung sino ang Diyos mapagmahal, tapat, matalino at makapangyarihan. Ipapaalala mo sa iyong sarili ang mga panahong naging tapat siya sa iyong buhay at ginagamit iyon bilang pundasyon ng muling pagtitiwala. Ang ikatlong elemento ay ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Gaya ng panalangin ni Jesus sa Getsemani, hindi ayon sa kalooban ko kundi ayon sa kalooban mo. Iniharap mo ang iyong mga pangangailangan, ngunit kilalanin na maaaring may mas mabuting paraan ng Diyos para pangalagaan ka kaysa sa iyong inaakala. Ang ika-4 na elemento ay isang pangako sa pagsunod. Hindi ka lamang humihingi ng mga pagpapala, ngunit nangangako ka na parangalan ang Diyos sa lahat ng kanyang ibinibigay. Kabilang dito ang pagiging matapat sa ikapo, pagiging bukas palad sa iba, at matalinong paggamit ng mga mapagkukunan. Kapag ang mga elementong ito ay pinagsama sa taimtim na panalangin, isang bagay na nagbabago ang mangyayari sa iyong puso. Nakatagpo ka ng kapayapaan kahit na bago mo pa makita ang mga sagot. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa na hindi nakadepende sa mga pangyayari. Matuto kang magpahinga sa katapatan ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Kabilang dito ang pagod ng mga alalahanin sa pananalapi. Kapag dinala mo kay Jesus ang iyong mga pasanin, nag-aalok siya ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa.
Kung handa ka ng manalangin ng may ganitong mga elemento ng pananampalataya, isulat sa mga komento. Pinipili kong magtiwala sa perpektong pangangalaga ng Diyos. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng isang mature na pananampalataya na pinararangalan ng Diyos. Ngunit bago ko kayo turuan ng isang praktikal na paraan upang manalangin tungkol sa pananalapi, mayroong paghahanda ng puso na kailangan ninyong gawin, at ang paghahandang ito ay mahalaga para maranasan ninyo ang kapayapaan na gustong ibigay ng Diyos anuman ang mga pangyayari. Mayroong espiritual na paghahanda na ginagawang mas epektibo ang ating panalangin, hindi dahil hinihingi ng Diyos ang mga ritual, kundi dahil ang isang nakahanda na puso ay higit na nakatanggap sa kanyang tinig at kapayapaan. Ang paghahandang ito ay iniayon ng ating mga puso sa puso ng Diyos. Ang unang paghahanda ay ganap na pagpapatawad. Malinaw si Jesus sa Marcos 11:25. Kapag kayo ay nakatayong nananalangin, patawarin ninyo ang sinuman kung mayroon kayong anumang laban sa kanila, upang patawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa ating mga puso upang matanggap ang kapayapaan ng Diyos. Kailangan mong patawarin ang lahat na, sa anumang paraan, ay nagambag sa iyong mga paghihirap sa pananalapi. Yung unfair na employer, yung taong niloko ka, yung kapamilya na hindi ka tinulungan nung kailangan mo. Ang pagpapatawad ay hindi nagbibigay katwiran sa kanilang ginawa, ngunit ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa kapaitan. Ang pangalawang paghahanda ay ang tapat na pagtatapat. Kung nakagawa ka ng mga pagkakamali sa pera, namin ang lahat, aminin mo sila ng taimtim sa harap ng Diyos. Ang 1 Juan 1:9 ay nangangako na kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang ikatlong paghahanda ay ang ganap na pagsuko ng iyong buhay pinansyal sa Diyos. Nangangahulugan ito na hindi mo lamang nais na lutasin niya ang iyong mga problema, ngunit handa kang hayaan siya na maging Panginoon ng lahat ng iyong mga desisyon sa pananalapi sa hinaharap. Ang ikaapat na paghahanda ay ang ilabas ang lahat ng pagkabalisa at pag-aalala. Ang Filipos 4:6-7 ay nagtuturo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag ang iyong puso ay handa sa ganitong paraan, magpatawad, magkumpisal, sumuko at magtiwala, ikaw ay nasa posisyon na tumanggap ng kapayapaan ng Diyos na mas mahalaga kaysa anumang pansamantalang solusyon sa pananalapi. Ngayon ay matututunan mo ang isang biblikal na paraan upang manalangin tungkol sa iyong pananalapi. Ito ay hindi isang magic formula, ngunit isang diskarte batay sa mga prinsipyo na itinuro ni Jesus. Ang kapangyarihan ay wala sa mga tiyak na salita, ngunit sa katapatan ng iyong puso at katapatan ng Diyos. Pinagsasama ng panalangin ito ang pasasalamat, pagtitiwala sa katangian ng Diyos, pagpapasakop sa kanyang kalooban at pangako sa pagsunod. Ang bawat elemento ay pinili upang maging ganap na sang-ayon sa mga turo ni Jesus at sa puso ng Diyos bilang Ama. Ang kapangyarihan ng panalangin ito ay wala sa isang formula, ngunit sa salita ng Diyos ito ay nagpapahayag at ang taos-pusong pananampalataya kung saan mo ito ipinapanalangin. Ang katapatan ng Diyos ang sumasagot sa mga panalangin. Ang kanyang makaamang pag-ibig ang nagpapakilos sa kanyang puso na alagaan tayo. Ngunit tandaan, hindi ito formula para makuha ang gusto mo mula sa Diyos. Ito ay isang paraan upang iayon ang iyong puso sa kanyang kalooban at matutong magtiwala sa kanyang karunungan kahit na hindi mo nauunawaan ang kanyang mga paraan. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag natututo kang magpahinga sa Diyos, hindi lamang kapag nilulutas niya ang iyong mga problema, ngunit kahit na pinahihintulutan kaniyang dumaan sa mga hamon na magpapaunlad sa iyong pagkatao at magpapatibay sa iyong pananampalataya.
Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Kung naantig nito ang iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa na ito. Maaaring ikaw ay ginagamit ng Diyos upang pasiglahin ang isang taong nahihirapan sa pananalapi. Panahon na para sama-sama tayong manalangin, batay sa mga prinsipyo ng Biblia na iyong natutunan. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang manalangin ng taimtim. Hindi ito kailangang malakas, ngunit manalangin ng buong puso. Ngayon ay manalangin ka kasama ko. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso, ipikit ang iyong mga mata kung gusto mo, at kausapin ang Diyos tulad ng pakikipag-usap ng isang bata sa isang mapagmahal na ama. Tandaan, hindi mo sinusubukang kumbinsihin ang Diyos sa anumang bagay. Ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo nang may pasasalamat sa aking puso. Kahit sa gitna ng aking mga pinansyal na alalahanin, kinikilala ko ang lahat ng mga biyayang ibinuhos mo sa aking buhay. Salamat sa aking pamilya, sa aking kalusugan, sa aking trabaho, at sa napakaraming iba pang mga regalo na kung minsan ay binabaliwala ko. Panginoon, inaamin ko na hindi ako palaging nagtitiwala sa iyo gaya ng nararapat. Minsan pinahintulutan ko ang pagkabalisa na mangibabaw sa aking puso. Sa halip na magpahinga sa iyong katapatan, patawarin mo ako sa anumang kakulangan ng pananampalataya at sa anumang paraan na hindi kita pinarangalan sa aking pananalapi, Ama. Pinatatawad ko ang lahat ng nag-ambag sa aking mga paghihirap sa pananalapi. Inilalabas ko ang lahat ng pait at inilalagay ko ang mga sugat na ito sa iyong mga kamay. Naway pagalingin mo ang aking puso sa lahat ng sakit na may kaugnayan sa mga bagay na pinansyal. Buong-buo kong isinusuko ang aking buhay pinansyal sa Panginoon, ang aking mga pangangailangan, ang aking mga plano, ang aking mga takot, ang aking mga pag-asa. Lahat ay nasa Kanyang mga kamay. Nagtitiwala ako na alam mo ang bawat detalye ng aking sitwasyon at mayroon kang pinakamagandang plano para sa aking buhay. Ayon sa Filipos 4:19, nagtitiwala ako na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil tapat at mapagmahal ang Panginoon. Panginoon, naway maging tapat ako sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Naway gamitin ko ng may katalinuhan ang aking mga mapagkukunan. Naway maging bukas palad ako gaya ng iyong mapagbigay. At naway ang buhay ko sa pananalapi ay maging isang testamento sa iyong pangangalaga at pagmamahal. Isinusuko ko na sa Panginoon ang lahat ng pinansyal kong alalahanin. Sa halip ng pagkabalisa, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa halip ng takot, tinatanggap ko ang iyong pagtitiwala. Sa halip ng kawalan ng pag-asa, tinatanggap ko ang iyong pag-asa. Naway ang kapayapaan ng Panginoon na higit sa lahat ng pagkaunawa ay ingatan ang aking puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Nagtitiwala ako na binabantayan ako ng Panginoon at maganda ang Kanyang mga plano para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at Panginoon, Amen. Huminga ng malalim at hayaang mapuno ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso. Ibinigay mo lang ang iyong mga pinansyal na alalahanin sa makalangit na Ama na nagmamahal sa iyo nang higit pa sa inaakala mo. Magtiwala na dininig niya ang iyong panalangin at gumagawa na siya para sa iyo. Nagkaroon ka lang ng isa sa pinakamahalagang pag-uusap ng iyong buhay sa Diyos tungkol sa iyong pananalapi. Sa espiritual na mundo may mahalagang nangyari. Pinili mong magtiwala sa halip na mag-alala. Pinili mo ang pananampalataya sa halip na takot. Pinili mong magpahinga sa katapatan ng Diyos. Ang panalangin ito na iyong inialay ay hindi lamang mga salitang binibigkas sa hangin. Ito ay isang taos-pusong pagpapahayag ng pananampalataya sa puso ng isang ama na alam ang bawat pangangailangan mo at nalulugod sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngunit ngayon kailangan mong mamuhay bilang isang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos. Nangangahulugan ito na hindi ka na mag-aalala muli tungkol sa parehong mga isyu. Kapag sinubukang bumalik ng pag-aalala, maaalala mo na naisuko mo na ang lahat sa Diyos. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataon,
at magkakaroon ang karunungan na kilalanin ang mga ito at lakas ng loob na sakupin ang mga ito. Kapag inudyukan ka ng Diyos na maging bukas palad, sumunod ka. Kapag binigyan ka niya ng patnubay tungkol sa mga desisyon sa pananalapi, sundin. Laging tandaan, ang pinakadakilang pagpapala ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, ngunit ang pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, ang pagkaalam na ikaw ay minamahal at inaalagaan ng lumikha ng sansinukob. Kapag mayroon kang ganitong kapayapaan, maaari mong harapin ang anumang sitwasyong pinansyal ng may kumpiyansa at karunungan. Kung ang panalangin ito ay naantig ng husto sa iyong puso, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa perpektong pangangalaga ng Diyos para sa akin. Ang bawat pahayag dito ay nagpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya at lumilikha ng kapaligiran ng pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Binabago ng salitang ito ang maraming buhay sa buong mundo. Tulad ng post na ito ngayon, pinalalakas nito ang mensaheng ito at dinadala ang katotohanan ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kumonekta sa komunidad na ito na naghahangad na mamuhay sa tiwala at kapayapaan ng Diyos. Ang iyong paglalakbay sa pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na hanapin siya sa panalangin, patuloy na pag-aralan ng kanyang salita, patuloy na ilapat ang mga prinsipyo ng karunungan sa pananalapi na itinuturo niya at makikita mo kung gaano siya katapat na pangalagaan ang mga nagtitiwala sa kanya. Naway, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na nagmamalasakit sa mga ibon sa himpapawid at binibihisan ang mga liryo sa parang, na nakakaalam ng lahat ng iyong pangangailangan bago mo pa man hingin, ay magpakita ng kanyang kabutihan at katapatan sa iyong buhay ng sagana at palagian. Ikaw ay minamahal na anak ng ating Ama sa Langit. Ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isa na lumikha ng lahat ng bagay. Makatitiyak ka na siya ang may pinakamagandang plano para sa iyong buhay. Manatiling matatag sa pananampalataya, sagana sa pag-asa, at lumago sa pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos bilang Ama. Sa pangalan ni Jesus, naway pagpalain ang iyong buhay ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Amen.